Matapos ang pagpasok ni Nobunaga sa hideout ng Hailey, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 396 o ang Episode 57 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang karugtong sa flashback story ng Phantom Troop kung saan matutunghayan natin kung paano nga ba nabuo ang kanilang grupo, ang mga kaibigan at kung ano talaga ang layunin nila. Marami pang ibang ating masasaksiyan sa videong ito, kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pabagat ng ating chapter ngayon ay Founding Part 2 at nagsimula ang eksena sa malaking simbahan kung saan inannounce ni Lisores na magkakaroon ng special screening sa kanilang regular assembly at sana ay dumalo ang lahat. Makikita naman ang mga bata na pumapasok na sa gate habang si Lisores ay nagbibigay ng snacks kasama si Crollo. Nagsabi si Crollo, "Kumuha kayo kung ilan ang gusto nyo." Maya-maya pa may humawak sa baligat ni Crollo at sinabi, "Narinig ko na may pinaggagamitan ka raw sa videos ko." At ang humawak sa balikat ni Crollo ay si Uvogin na idinagdag pa na inaasahan niya ang mangyayari pagkatapos ng showing. Maya-maya pa dumating sina Finks at Phaeton. Sabi ni Finks, "Oh, Crollo, kung may lakas ka pa mamaya pagkatapos sa gagawin ni Uvogin sa'yo, maglaro tayo ng sakara." Sumagot si Crollo at maya-maya pa ay may nag-abot ng snacks kay Finks at ang nag-abot pala ay si Sarasa. Natanong naman ni Finks, "Para ba ito sa akin lahat?" Sagot ni Sarasa, "Tulungan mo kami sa pagbibigay ng snacks." Naiinis si Finks, Bakit ako?" Ngunit dahil patuloy ang paghawak ni Sarasa sa bowl, napilitan siyang tumulong at ipinamigay ang snacks sa mga bata. Dito naman kay Crollo, sinabihan siya ni Sheila na siya ay parang little brother ng lahat at kahit ang mga maliliit sa grupo ay pinoprotektahan siya. Sabi naman ni Pakunoda, "Tama yan, ganyan talaga dapat. Alam mo ba, araw-araw kang nagbibigay ng bulaklak dito sa simbahan para sa mga puntod, kaya gusto ka namin kung sino ka talaga." Pinasalamatan ni Crollo ang mga salita nila. Matapos nito, nakapasok na ang lahat sa loob at sinabi ni Lisores na malapit na magsimula ang screening. Inutusan niya ang mga bata na umupo. Sinet up nila ang projector at ipinakita ang mighty sweep at power cleaners na nagpamangha ang mga bata. Sabi ng ilan, "Ang ganda nila, ang power cleaners." Habang tumatakbo ang video ay nagulat ang lahat at sinabi, Ang lingwahe natin ang ginagamit dito." Hindi makapaniwala ang ilan dahil may nagsalita para sa mga characters para i-translate ang mga sinasabi sa kanilang lingwahe. Makikita sina Machi, Uvogin, Finks at Phaeton na nanonood, habang si Charlemark ay sinabi kay Franklin, "Boses ba yun ni Crollo kanina at boses rin ni Pakunoda?" Sagot ni Franklin, "Kaya pala nagtataka ako sa mga pinaggagawa nila kamakailan lang para pala dito sa show na ito." Matapos ang unang bahagi ng screening, natawa naman ang mga bata sa isang nakakatawang eksena kung saan nag-aagawan ng dalawang babae sa isang lalaki. Nasa backstage si Nobunaga at sinabi niyang maganda raw kasi napatawan nila ang mga bata. Idinagdag niya na mahusay na ideya ang ginawa nilang pag-ensayo para maitama ang timing ng mga eksena. Sabi naman ni Pakunoda, ang galing din ni Crollo na gumamit ng iba't ibang boses para sa iba't ibang male characters. Sigurado akong walang nakakaalam na lahat ng boses na iyon ay si Crollo pala. Maya-maya pa nagulat ang lahat dahil biglang nawala ang sound at mas nagulat pa ang mga kaibigan nang huminto ang video. Tinanong ni Nobunaga si Lisores kung ano ang problema. Sagot ni Lisores, na-stuck ang audio tape sa machine. Nagkabuhol-buhol ito. Gagamitan na lang namin ng kutsilyo para maayos, ngurit aabuti ng ilang oras. Dito naman sa audience, may ilan na nagtaka kung sira ba talaga ang video. Sagot ng iba, "Ano pa bang may expect dito? Puro basura naman ang gamit sa Meteor City." Habang ganito ang sitwasyon, humingi ng microphone na si Crollo. Sa pinakadulo ng mga upuan, sumigaw si Uvogin, "Asan na ang karugtong, Crollo? O baka hanggang doon na lang?" Sinipa naman siya ni Machi dahil sobrang ingay niya. Maya-maya pa, pumunta si Crollo sa gitna ng stage, dala ang mic at nagsabi, "Paumanhin, akala ko break time tayo kaya nag-snap na lang muna ako. Sumakit bigla ang tiyan ko kaya kailangan kong pumunta sa bathroom at ayusin ng tape." Hinahanap niya ang blue cleaner. Ngunit sa halip, ginamit niya muna ang boses ng yellow cleaner. Natuwa ang mga bata at sabi, "Ang galing ng boses ng yellow cleaner. Ang batang sing-edad namin pala ang nasa likod ng boses kanina." Maya-maya ay nag-impersonate si Crollo ng iba pang characters. Ginamit niya ang boses ng red, green at blue cleaners at nagsabi na sana ay inilagay mo na lang ang memory storage sa Vandal Monster na kumuha sa kanya. Kaya, naalala mo na ba? Nasorpresa si Uvogin at napabulong ang ilan. Pati boses ng blue cleaner siya pala.
Hindi lang iyon, marami pang characters ang inimpersonate ni Krollo. Na-realize ng lahat na siya pala ang nasa likod ng boses ng red, green at blue cleaners, pati na rin ng mga halimaw at marami pang iba. Bigla namang tumahimik si Krollo, sabay sigaw, ipagpapatuloy natin ang ating misyon. On the count of 3, handa na ba ang lahat? Nagkaisa ang lahat at sinimulan ng countdown. 3, 2, 1. Nang magsimula nga ang video, wala pa rin ang audio. Kaya naman nag-live performance si Krollo kasama ni Pakunoda habang ang eksena sa screen ay nagpamangha sa lahat. Umabot na sila sa eksena kung saan lumabas ang Evil Vandal, isang halimaw na si Grafino. Sabi ng Red Cleaner, "Pakawalan mo ang Pink Cleaner." Makikitang si Grafino ay tumatawa habang bino-voice over siya ni Krollo in character. Sinabi ni Krollo, "Katapusan nyo na ang mga mahihinang power cleaners." Ang matinding pag-voice over ni Krollo sa halimaw ay nagpagulat ng husto ko na uvogin, pati na sina Franklin, Shalnark, Finks at Phaeton na lahat ay natulala. Napangiti naman si Nobunaga habang makikita sa mga mata ni Machi ang labis na pagkamangha sa performance. Matapos ang naunang eksena, bumalik sa palabas at nagsalita si Grafino. Ang death metal monster na si Madara ay nilagyan ng spell si Pink Cleaner. Nasa ilalim ng spell ang Pink Cleaner at ang kaparehong fate nito ay mararanasan ng lahat ng natitirang cleaners. Ang lahat ng sangkatauhan ay mapipintiran ng kulay itim. Makikita na napakatindi ng pagvo-voice over ni Krollo kahit takpan pa ang mukha ni Pink Cleaner ni Madara, hindi pa rin nila mabago ang puso ng Pink Cleaner na palaging hinahanap ang pagmamahal. Idinagdag pa niya, ang kapangyarihan mo nakukuha sa pagtitiwala sa iba. Iyan ang pinakamatinding cleaning agent. Maya-maya pa nag-voice over naman si Krollo bilang Blue Cleaner na nagsalita na ang speech ng Red Cleaner kanina ay nagpawala ng spell kay Pink Cleaner. Namangha si Pakunoda habang pinanonood si Krollo. Matapos nito, sabay-sabay na nag-voice over ang lahat ng grupo ng iba't ibang characters. Dahil sa galing ni Krollo, naghiwaan ng mga bata habang magkasabay na umatake ang power cleaners gamit ang unison attack na tinatawag na sweep clean. Maririnig ang palakpakan sa labas dahil sa performance ni Krollo habang ginagaya na ng mga bata ang moves ng power cleaners. Pinuri rin sila ng pari sa kanilang mahusay na palabas. Habang naglalakad pagkatapos ng show, sinabi ni Shalnark, "Ang galing ni Krollo, nagustuhan ng lahat ng palabas." Sabi ni Franklin, "Parang magpapaiba ito sa Meteor City." Sagot ni Krollo, "Hindi ko yun magagawa kung wala sina Pakunoda, Sarasa at iba pa." Maya-maya pa sa unahan ng daan, makikita sina Machi, Uvogin, Finks at Phaeton na hinaharangan sila. Sabi ni Franklin, "Huwag Krollo." Sabi ni Krollo, "Totoo naman talaga, kinuha ko ang videotape ng walang permission." Habang papalapit si Krollo, biglang inunahan siya ni Sarasa. Nagulat si Uvogin at dire-diretso si Sarasa kay Krollo, pati si Krollo ay walang nagawa. Nilapitan ni Sarasa si Uvogin sabay bumalik at huminto sa gitna. Sabay sinigawan si Krollo, "Ang tindi ng ginawa mo kanina, nag-iba na ang opinion ko sa'yo." Napagulat sina Krollo at Uvogin. Maya-maya tinuro ni Sarasa si Uvogin sabay sabi, "Ikaw yon, Uvogin." Ginaya ni Sarasa si Uvogin kaya nahihiya siya. Napangiti ang lahat sa ginawa ni Sarasa. Nilapitan na ni Uvogin si Krollo at tinanong kung may marami pang episodes ang palabas. Sabi ni Krollo, "Oo, pero 8 episodes lang." Sabi ni Uvogin, "Sige, ako na ang bahala. Hayaan niyo akong mag-voice over. Nakakadiring hari. Ikaw, Machi, ano ang sayo?" Sabi ni Machi, "Bahala kayo dyan." Maya-maya inabot ni Uvogin ang kanyang kamay at sinabi, "Krollo, marami na akong natanggap na suntok pero ang ginawa mo kanina ay ang pinakamakapangyarihang impact na naranasan ko." Napatuwa si Krollo at nag-shake hands sila. Kinabukasan at sa linggo, makikita silang nagpe-perform ng live sa bawat episode, tuwang-tuwa habang ginagawa ito. Makikita rin ang napakaraming script na naisulat ni Krollo habang lahat ay masaya at nagre-rehearse. Matapos ang nakaraang eksena, isang araw, makikita si Machi na nagsasalita, "Ayaw ko." Tinanong siya ni Uvogin, "Bakit ayaw mo? Gusto naman talaga ng lahat na maging prinsesa." Sagot ni Machi, "Ikaw na lang ang maging prinsesa. Kung sasali man ako, gusto ko na ako ang masamang tao." Sabi ni Franklin, "Masamang tao? Well, siguro ang susunod na makakalaban ay ang nakakadiring reyna." Ipinaliwanag na ang reyna ay kakambal ng Purple Cleaner, kaya ang Purple at ang reyna ay may dual role na ginagampanan ni Sheila. Sabi naman ni Finks, wala naman masyadong linya ang Orange Cleaner sa episode na ito o sa susunod, kaya baka si Sarasa na lang ang maging prinsesa. Sagot ni Krollo, hindi, kasi may malaking scene ng prinsesa at ang Orange Cleaner 2 episodes later.
Tinanong ni Shalnark, kulang tayo ng tao, kailangan nating mag-recruit ng mga bagong members. Sabi ni Franklin, maganda yan. Slow, anong klaseng grupo tayo? Sabi ni Uvogin, theater group of course. Napaisip si Nobunaga, parang touring company nga ang dating. Sabi ni Pakunoda, pero paano ayaw kung tawagin na lang natin ang grupo na troupe? Sagot ni Krollo, wala naman tayong kakayanan na pumunta kahit saan. Sabi ni Uvogin, wag mo yan alalahanin, pwede naman tayo maglakad. Napagkasunduan nila, sige, sa ngayon ay troupe muna tayo. Ngulit may nagsalbi na hindi pwedeng troupe lang ang tawag sa kanila. Kailangan daw ng introduction na parang something troupe para sa performance. Sinabi rin na sinusubukan nilang mahanap ang ilang pang episodes ng Power Cleaners. Sabi ni Uvogin, parang naghahanap ng karayom sa damuhan. Hindi namin alam kung nandun ang mga natitirang episodes. Sabi ni Nobunaga, kung ganun, si Krollo na lang ang magsusulat ng script at gawin itong regular play kasi siya ang pinanonood ng mga tao. Sabi ni Sheila, oo, si Krollo ang pinanonood ng mga tao. Mas maganda ang palabas kung may screen, wala silang resources for costumes, visuals at fighting choreography. Pero may 3 episodes pa, kaya may panahon pa tayo. Maya-maya sinabi ni Uvogin, after ng rehearsal natin, paano kaya kung pagplanuhan natin ang future performances? Sagot ni Sarasa, ang galing, gusto mo talaga ang ginagawa mo ngayon. Napangiti si Uvogin, nung una gusto ko lang magkaroon ng isang bagay, pero ngayon at alam ko na ang gusto kong gawin, masarap pala ang pakiramdam. Tinanong ni Krollo, ano ba ang gusto mong gawin, Uvogin? Sagot niya, gusto kong mag-perform sa buong mundo kasama si Krollo at maging ang pinakamagaling na villain sa buong mundo. Sa sumunod na eksena, makikita silang nagre-rehearse ng mga bagong members ng theater group. Pero nagtataka si Krollo, nasan ngayon si Sarasa? Sabi ni Finks may sorting duty si Sarasa sa mga basura. Tinanong ni Krollo, mag-isa lang ba siyang umalis? Sabi ni Shalnark, ayos lang. Malapit lang ang lugar at sa susunod na rehearsal, kailangan lang ng orange cleaner na sumagot sa telepono at sabihin yung catchphrase niya. Hindi na kailangan ni Sarasa ng matinding rehearsal. Makikita si Sarasa na masaya habang naglalakad, iniisip na masusurpresa ang lahat kung mahahanap niya ang videotape na may karugtong ng mga episodes dahil may nakatambak na tape sa corporate dump sa Uga Forest na walang nakakaalam. Na-memorize na niya ang tamang title ng Power Cleaners videotape base sa German standard kaya kailangan niya lang hanapin ng tama. Sa parehong oras, makikitang nagro-roll na ang van na nangunguha ng mga bata. Sabi ng driver, nagiging vigilant na ang mga tao dito. Nauha na namin ng quota sa delivery. Malapit nang matapos ang era ng paghahanap ni Sarasa habang ang mga kidnappers ay naghahanap din ng huling mabibiktima. Ano kayang susunod na mangyari sa susunod na episodes? Tutok lang kayo dahil malalaman natin ang dahilan sa pagiging masama ng Phantom Troop, ang origin ng kanilang grupo at kung bakit sila naging isang savage bandit. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel. Kung nagustuhan niyo ang video, pwede kayong mag-like, comment at subscribe para sa marami pang updates at videos. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at see you guys again sa next video.